Si Ise ay isang nag-iisang gooner na sa wakas ay nagkaroon ng girlfriend. Ngunit siya'y niloko at sinaksak sa kanilang unang date. Pero nagbago ang lahat nang buhayin siya ng isang reyna ng demonyo bilang isang makapangyarihang diablo para durugin ang kanilang mga kaaway sa araw at ang kanyang pisngi sa gabi. Nagsimula ang kwento kay Ise na nangangarap ng girlfriend na may OnlyFans kasama ang kanyang mga kaibigan nang bigla siyang makakita ng isang magandang babae na may pulang buhok na si Rias. At nahulog siya sa kanya dahil kumpleto siya sa kanyang mga pamantayan. Alam niya, subalit, na hindi niya siya makukuha dahil siya ang pinakamagandang babae sa paaralan na may mga kurba na labis na hindi kapanipaniwala. Nalaman din niya mula sa kanyang mga kaibigan na siya ay isang royal na namumuno sa Occult Research Club ng paaralan. Ilang oras ang lumipas, nagsimula siyang mag-isip kung paano siya mamamatay nang hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataon na mahawakan ang mga malalaking dibdib. Bigla, isang mahiyain na babae na si Amano ang lumapit sa kanya upang yayain siya, na nag-iwan sa kanya sa labis na gulat. Kinabukasan, ipinakilala niya si Amane sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang girlfriend, na nagdulot ng matinding gulat sa mga kaibigan. Pagkatapos ng klase, niyayang siya ni Amano sa isang date, at masaya siyang pumayag na nananatiling gulat sa kanyang kasalukuyang swerte. Sa susunod na weekend, naghihintay siya sa kanya para sa kanilang date. Ngunit isang kakaibang babae ang nagbigay sa kanya ng tarot card na parang walang halaga. Makaraan ng kaunti, nakipagkita sa kanya si Amino, at ang katotohanan na siya ay may date ay nagbigay sa kanya ng saya. Magkasama, nagpunta sila sa butik upang tingnan ang mga damit, at pagkatapos ay nag-lunch sila sa isang restaurant. Ngunit ang kanyang malalaking dibdib ay nagdulot sa kanya ng pagkasakal sa inumin. Pagkatapos, naglakad sila sa parke kung saan nagkaroon siya ng lakas ng loob na hawakan ang kanyang kamay. Habang nagsisimula siyang mag-enjoy sa pakiramdam ng paghawak sa isang babae, biglang iminungkahi ni Amano na ipagdiwang ang kanilang date, at nag-isip ang tanga na gusto niya ng halik. Para makasiguro, tinanong niya kung ano ang gusto niya at sinabi niyang ang kanyang buhay. Nagulat, si Issei ay humiling na ulitin niya. Ngunit bumulong siya na gusto niyang mamatay siya. Bigla, nagbago siya sa isang nahulog na anghel upang ipakita na seryoso siya, at pagkatapos ay tinawag ang kanyang sibat upang atakihin siya. Pagkatapos nito, inihayag niya na mayroong isang sagradong gear na kayang banta sa kanyang uri na nasa loob niya. Kaya, ang pag-aalis sa kanya ang pinakamainam na opsyon. Habang siya ay nakahiga sa kanyang pool ng dugo, ang tanging pagsisisi niya sa buhay ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mahawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay na may dugo ay nagpapaalala sa kanya ng buhok ni Ria. At nais niyang kung siya ay muling isisilang, gusto niyang mamatay sa mga bisig ng isang kasing hot ni Ria. Bigla, ang kanyang tarot card mula kanina ay nag-activate at agad na nagpakita si Rias, na nakita ang namamatay na Issei at pumayag na alagaan siya kung siya ay magdededicate ng kanyang buhay sa kanya. Nabukasan, nagising siya at inisip na ang insidente mula sa nakaraang gabi ay isang kakaibang panaginip lamang. Sa paaralan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan tungkol kay Amano, ngunit natuklasan na wala sa kanila ang nakakaalala sa kanya. Sinubukan niyang patunayan na siya ay umiiral, tinuri niya ang kanyang telepono upang ipakita sa kanila ang kanyang numero. Ngunit napagtanto niyang nawala ito, na nagdulot sa kanya ng pagdududa kung ang mga nakaraang araw ay isang panaginip lamang. Bigla, dumaan si Rias sa kanya at ngumiti, na nag-iwan sa kanya sa labis na gulat dahil akala niya ay wala silang koneksyon. Mamaya sa gabi, sumama siya sa kanyang mga kaibigan sa apartment ni Motohama upang manood ng bagong labas na cultured video. Ngunit patuloy siyang naliligaw ng isip dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang patayin ni Motohama ang ilaw, napagtanto ni Issei na makikita niya ng malinaw sa dilim. Ang biglaang realisasyon na ito ay nag-iwan sa kanya ng gulat, kaya't humingi siya ng paumanhin at umuwi. Sa daan, narinig niya ang isang babae na nagsasalita mula sa malayo at napagtanto na naging sobrang talas ng kanyang pandinig. Naguguluhan, bumalik siya sa parke upang tingnan kung makakakuha siya ng sagot sa nangyayari sa kanya. Ngunit nakita niya ang isang nahulog na anghel na si Danasega na papalapit sa kanya. Nang nagpanik, aksidente siyang umangat mula sa lupa bago subukang tumakas. Ngunit biglang lumitaw si Danasega sa harap niya at tinawag ang kanyang sibat upang saksakin siya. Kahit na masakit, napansin ni Issei na hindi ito kasing sama ng huling beses na sinaksak siya ni Amino. Sinubukan ni Danaseji na tapusin ang laban at umasa si Issei na may ibang makakapagligtas sa kanya mula sa bangungot. Bigla, may liwanag na humadlang kay Danaseji na tapusin ang kanyang misyon at agad na nagpakilala si Rias. Agad na nawala ng malay si Issei habang nagpatuloy si Danaseji na atakihin si Rias, ngunit hinarang ng kanyang mga alagad ang atake. Dito,
Napagtanto ni Danaseji na ang lugar ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ni Rias, kaya't humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit binalaan siya na palaging bantayan ng kanyang mga alagad o siya'y huhulihin. Ngunit si Rias ay nagbanta na tatapusin siya kung susubukan niya ulit ang ganoong kalokohan. Kinabukasan, nagising si Issei at nagulat nang makita si Rias na natutulog sa kanyang kama. Nang magising si Rias at batiin siya, nag-isip ang tanga na baka nananaginip siya ulit. Ngunit kinumpirma niya na ang lahat ng kanyang naranasan ay totoo. Nagpakilala siya bilang isang demonyo na nagsasabing siya na ngayon ang kanyang master. Samantala, lumapit ang ina ni Yise sa silid ni Yise upang tingnan siya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita siyang nasa isang compromising na posisyon kasama si Rias. Agad niyang isinara ang pinto at parehong narinig ni na Issei at Rias ang kanyang pagsisigaw kay Issei's father tungkol sa nakita niya. Natatakot. Nagtataka siya kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili. At naaalala rin na kailangan pa niyang malaman kung sila ni Rias ay nagtalik noong nakaraang gabi. Pumunta si Rias upang magbihis at tinanong kung gumaling na ang sugat na natamo niya mula sa atake. At dahil iniisip niyang panaginip lang ito, nagtataka siya kung paano niya ito nalaman. Ngunit habang nagsisimula siyang magpaliwanag, bigla siyang naging self-aware at tinakpan ang kanyang sarili sa kahihiyan. Gayunpaman, nagpatuloy siyang ipaliwanag na ibinahagi niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan upang pagalingin siya, kaya't kailangan niyang maghubad upang yakapin siya. Ang pagdinig nito ay agad na nagpasabog ng kanyang malikot na isip, kaya tiniyak niya na siya ay isang birhen, at pinaalala din sa kanya na siya ay isang demonyo na dapat niyang paglingkuran. Ilang oras ang lumipas, sinamahan niya siya sa paaralan, na nagdulot sa ibang mga estudyante na magtaka kung bakit siya nakikipagkaibigan sa isang mababang uri tulad niya. Pagpasok, humingi siya ng paumanhin laban sa kanyang mga kagustuhan, at si Matsuda, ang isa pa niyang kaibigan, ay agad siyang sinuntok sa mukha dahil sa pagtataksil sa kanya sa pagkuha ng isang body. Agad na pinakalma ni Motohama si Matsuda bago niya ipasa si Issei upang makilala si Hades at tinanong si Issei tungkol sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Si Issei, gayunpaman, ay nagyayabang na nakita na niya ang malalaking mommy milkers, nakapanghihina sa isip ng kanyang mga kaibigan. Kaagad pagkatapos, umupo si Issei para sa unang klase at lumapit sa kanya si Kiba, ang pinakamagandang lalaki sa kanyang paaralan, upang ipaalam sa kanya na gustong makita siya ni Rias. Hindi nagtagal, dinala ni Kiba si Ise sa silid ng Occult Research Club at ipinakilala siya kay Koneko, isang estudyanteng first year. Ang makita si Koneko ay agad na nagpasaya kay Ise na puno ng mga baddie ang club, ngunit nakita rin niya si Rias na naliligo sa shower at parang namatay siya at na-reincarnate sa Baddies Island. Si Akano, ang vice-presidente ng club, ay lumapit upang batiin siya, ngunit ang kanyang malalaking dibdib ay nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate. Lumabas si Rias mula sa shower at nagsettle silang lahat para sa isang pulong. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Rias kay Issei na ang club ay isang peke at lahat ng miyembro ay mga demonyo. Ipinaliwanag din niya na si Donisaje ay isang nahulog na anghel na nagtatangkang manipulahin ang mga tao at sirain ang mga demonyo. Binanggit niya na si Aumano ay isa ring nahulog na anghel na kasama ni Donisaje, na ikinagulat ni Issei dahil alam niya si Amano kahit na hindi siya matandaan ng kanyang mga kaibigan. Upang ipaliwanag ito, sinabi niyang ginamit ni Amano ang kanyang kapangyarihan tulad ng ginawa niya sa mga magulang ni Issei nang mag-almusal sila sa kanyang bahay. Kinumpirma ni Issei mula sa kanya na nais ni Amino na burahin siya dahil sa sagradong kagamitan na mayroon siya na isang makapangyarihang sandata. Upang patunayan ito, sinabi niyang itaas ang kanyang kaliwang kamay at isipin ang pinakamalakas na nilalang na pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit nahirapan siyang mag-concentrate dahil ang kanyang mga mata ay palaging napapadpad sa kanyang katawan. Nagpasya siyang unti-unting gawin ito, ngunit pakiramdam pa rin niya ay maaaring ito ay isang pagkakamali dahil nakaligtas siya sa atake. Nalaman niya na nakaligtas siya dahil ang tarot card na kasama niya noong atake ay nagsamon kay Rias at siya ay muling isinilang bilang isang demonyo na dapat magtrabaho para sa kanya kapalit ng kanyang buhay. Sa puntong iyon, opisyal siyang tinanggap sa kanilang grupo. At sinabi ni Rias na kailangan niyang makakuha ng higit pang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kontrata sa mga tao at pagtanggap ng kabayaran para dito. Sinubukan niyang ipaliwanag ang proseso sa kanya dahil siya ay baguhan. Nang malaman niyang maaari siyang magkaroon ng katulong na gagawa ng kahit anong gusto niya kung magtatrabaho siya ng mabuti, labis siyang natuwa dahil matutupad niya ang kanyang mga pantasya. Ipinakita niya sa kanya ang isang magic circle na maaari niyang gamitin upang mag-teleport upang tumulong sa mga tao. At binigyan siya ng isang inukit na selyo upang ipakita na siya ay kabilang sa kanilang grupo. Gayunpaman,
Nang siya ay pumasok sa Magic Circle, hindi siya nag-teleport. Kaya kailangan niyang umalis gamit ang kanyang bisikleta patungo sa apartment ng kliyente. Si Higuray. Sa simula, tumanggi ang kliyente na papasukin siya dahil inaasahan niya si Koneko. Ngunit nang magsimula siyang umiyak, pinapasok siya nito. Sa loob ng apartment, nalaman ni Issei na ang may sakit na lalaki ay gusto lamang na buhatin siya ni Koneko habang siya ay nakasuot ng cosplay. Nang hilingin ni Higuray ang kanyang talento, ginawa niya ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap na isama nito, ngunit walang lumabas. Nang makita ang kanyang pagsisikap, napagtanto ng kliyente na siya ay tagahanga ng isang sikat na serye ng manga na labis niyang gusto at nagsimula silang magtalo tungkol sa karakter na sa tingin nila ay pinakamalakas. Matapos siyang bumalik siya sa club at napagtanto niyang ginugol niya ang buong araw sa pagtatalo kay Higuray na lubos niyang nakalimutan ng bumuo ng kontrata sa kanya. Hindi nagtagal, siya ay ininterrupt ng isang magandang babae na nagngangalang Kalawana na isa ring nahulog na anghel na nais siyang burahin. Habang sinusubukan niyang salakayin siya, mabilis siyang umiwas na ipinapakita ang kanyang inukit na selyo sa proseso. Makita ito, kinumpirma niya na siya ang inisip ni Donishiji na isang ligaw at nagpatuloy siyang salakayin siya. Naghahanap ng paraan upang protektahan ang sarili, bigla niyang naalala ang sinabi ni Rias tungkol sa kung paano ipakita ang kanyang sagradong kagamitan. Kaya ginamit niya ito at ang kagamitan ay lumitaw upang ipagtanggol siya. Agad na tumakbo si Kalawana upang sabihin sa iba habang siya ay nakatingin sa kanyang bagong kagamitan na may kasiyahan. Pagdating sa club, sinabi ni Rias sa kanya na mayroon na siyang kapangyarihang i-activate at i-deactivate ito anumang oras na gusto niya. At siya ay nakahinga ng maluwag na hindi na niya kailangang dalhin ang kagamitan. Gayunpaman, nag-express ng pag-aalala si Rias na ito lamang ang magpapaalam sa nahulog na anghel na siya ay buhay pa at nangako siyang magiging maingat bago umalis. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan ngunit naistorbo siya ng isang tanawin na nagpapasigla sa kanyang isip. Agad niyang napagtanto na ang tanawin ay pagmamay-ari ng isang magandang blonde na babae na nagngangalang Asia. Bagamat kamangha-mangha ang tanawin, tinulungan niya si Asia na bumangon at agad siyang nahulog sa kanyang cute na mukha. Nagpasalamat si Asia, pero ang tanga niyang kasama ay nagkamali ng salita. Nang malaman niyang naligaw siya, inescort siya papunta sa simbahan. Habang nandun, napansin niya ang isang batang sugatan at nagpunta upang pagalingin siya. Biglang nakaramdam si Issei ng matinding sakit sa kanyang kaliwang kamay. Matapos niyang pagalingin ang bata, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sinamantala niya ang pagkakataon upang ipaliwanag na ang kanyang kapangyarihang magpagaling ay galing sa Diyos. Nang sabihin niyang samahan siya sa simbahan kapalit ng pasasalamat, naghanap siya ng dahilan para tumanggi. Humiling siya, napangakuan siya, na bibisita siya sa simbahan kapag hindi siya abala. Pagdating sa paaralan, agad siyang binalaan ni Rias na umiwas sa simbahan dahil ito ay teritoryo ng mga demonyo. Nalaman niyang ang kakaibang pakiramdam ay dahil sa demonyo niyang instincts. Matapos ang kanilang pag-uusap, nalungkot siya na hindi na niya makikita si Asia at nalaman niyang may ligaw na demonyo sa bayan. Agad silang pumunta sa bahay kung saan pinaghihinalaan ng demonyo. Kaya dapat niyang pagtuunan ng pansin kung paano sila lumaban. Biglang nagpakita ang ligaw na demonyo at naglaro sa kanyang mga melon na nagpasaya kay Issei. Maya-maya, ang mga melon ng ligaw na demonyo ay biglang naglabas ng kidlat at tinamaan ng grupo. Ngunit agad silang nakaiwas. Si Kiba ay kumilos na parang kabayo at pinutol ang mga braso ng ligaw na demonyo. Nang dumating ang pagkakataon ni Koneko, niyakap siya ng ligaw na demonyo gamit ang kanyang malalaking ngipin. Ngunit siya ay mabilis na nakatakas at sinira ang mga ngipin nito. Pagkatapos, sinubukan ng ligaw na demonyo na abutin si Rias. Ngunit agad siyang pinrotektahan ni Issei. Gumalaw si Aquino na parang reyna at ginamit ang kanyang lightning skill. Determinado siyang baguhin ang kanyang ranggo. Bumisita si Issei sa bahay ng susunod na kliyente at nakaramdam ng masamang pakiramdam sa walang laman na bahay. Nag-isip siyang bumalik, pero ayaw niyang magmukhang mahina. Nakita niya ang isang pool ng dugo na nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Biglang lumapit sa kanya ang isang batang pari na si Fried na bahagi ng isang organisasyon ng exorcist. Ipinakita ni Fried ang kanyang espada ng liwanag at ang kanyang magandang baril na ginamit upang barilin si Issei sa binti. Habang patuloy na nagmamayabang si Fried, galit na tinawag ni Issei ang kanyang sacred gear. Gayunpaman, sinubukan ni Issei na atakihin siya, ngunit nabigo.
Nang subukan ni Fried na tapusin siya, biglang sumigaw si Asia na labis na nagulat nang makita siyang demonyo. Dahil kakasali lang niya sa simbahan ni Fried, ipinaliwanag ni Fried na trabaho nilang alisin ang mga walang kwentang tao na nahihikbi ng mga demonyo. Sinubukan ni Issei na ipaliwanag, ngunit hindi siya makasagot. Lumapit si Fried para salakayin si Yise. Pero mabilis na pinagtanggol siya ni Asya at nakiusap kay Fried na huwag patayin si Yise dahil mabait ito. Ang narinig ito ay nagpagalit kay Fried at agad niyang hinubaran si Asya. Sinubukan ni Issei na protektahan siya, pero nahirapan siya dahil sa sugat sa kanyang binti. Kinuha ni Fried si Asia at sinimulan siyang abusuhin gamit ang kanyang mga armas. Galit na sinabi ni Issei kay Fried na bitawan siya at sumang-ayon si Fried, pero hinamon si Issei sa isang duelo. Alam ni Issei na maaaring ito na ang huli niyang hininga. Sinuntok niya si Fried gamit ang kanyang sacred gear na nagpagalit kay Crazy Fried. Nangako si Fried na gagawin siyang pinakamainit na giniling na karne at sinugod siya. Biglang lumitaw ang isang magic circle at lumabas si Kiba mula dito para makipaglaban kay Fried. Sumunod na lumabas sina Akeno at Koneko. At lalo itong nagpasaya kay Fried na makapagpadala ng mas maraming tao sa kabilang buhay. Habang patuloy na ipinaliliwanag ni Fried kung paano niya aalisin sila, biglang lumitaw si Rias para ilihis ang atensyon ni Fried mula kay Issei. Humingi ng tawad si Issei kay Rias dahil sa kanyang kahinaan. Pero sinabi ni Rias na huwag siyang magalit sa sarili dahil hindi niya alam na may stray exorcist na nandyan. Ngunit sinimulan ni Fried na saktan si Asia dahil tungkulin niya na maglagay ng magical barrier para hindi makapasok ang mga demonyo. Nakita ito ni Rias at galit na tinawag ang kanyang kapangyarihan. Pero nagmamayabang lang si Fried tungkol sa magic hole na kanyang nililikha. Dahil ang pagkuha kay Issei ang pinakamahalagang layunin ng grupo, sinabi ni Rias kay Akano na ilabas ang magic circle at naghagis si Koneko ng isang bagay kay Fried para ilihis ang kanyang atensyon. Sa pagkakataong iyon, umalis ang grupo pero sinabi ni Issei na isama si Asya. Tanging malaman na imposible ito dahil tanging mga miyembro ng kanilang grupo ang makakagamit ng magic circle. Tinawag pa rin niya siya pero naglaho lamang siya. Nang bumalik sila sa club, ginamot ni Rias si Issei at pagkatapos niyang matapos, nahihiyang humingi siya ng tawad para makipagkita kay Akaino para sa kanyang pangalawang round ng paggamot. Habang nandyan, nalaman niyang si Fried ay isang stray exorcist na ngayon ay naglilingkod sa mga fallen angels. At nagtataka siya kung ganoon din si Asia, pero sinabi ni Rias na huwag siyang makialam dahil iba siya kay Asia. Ang narinig na ito ay nagpalakas lamang ng kanyang pakiramdam ng kahinaan dahil hindi niya kayang iligtas si Asia mag-isa. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-ensayo sa parke kinabukasan para maging fit, pero nagkamali siya. Biglang tumakbo si Asia papunta sa kanya at nagpunta sila sa isang restaurant para sa brunch. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang misyon sa parke at mabilis niyang sinabi na naglalakad lang siya. Pagkatapos ng kanilang pagkain, dinala siya ni Yise sa isang masayang date bilang kapalit ng pag-iwan sa kanya noong atake. Habang nandyan, nagbigay si Asia ng isa pang round ng paggamot para sa kanya at ginamit niya ang pagkakataon para tingnan ang kanyang napaka-cute na mukha. Pagkatapos niyang matapos, nagsimula siyang tumalon para ipakita na siya ay gumaling, na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang puso sa kanya tungkol sa kung paano siya iniwan ng kanyang mga magulang nang siya ay isinilang, at isang simbahan ang kumuha sa kanya upang alagaan siya. Isang araw, nagpagaling siya ng isang sugatang aso na pumasok sa kanilang simbahan at dahil dito, dinala siya sa isang mas malaking simbahan kung saan inutusan siyang magpagaling para sa mga may sakit. Sa isa sa mga araw na ito, nagpagaling siya ng isang demonyo. Pero nagalit lamang ang simbahan sa kanya at tinawag siyang mangkukulam. Nang marinig ang kwento niya, napagtanto niyang nagtatrabaho siya para sa mga nahulog na anghel dahil wala siyang ibang mapuntahan. Tinabi rin niya na hindi niya alam na may mga masamang ginagawa ang mga nahulog na anghel. Naniniwala siya na ang mga problemang ito ay pagsubok mula sa Diyos. At kung malalampasan niya ito, matutupad ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap niya ay magkaroon ng mga kaibigan dahil wala siyang kaibigan. Kaya't nangako si Issei na magiging kaibigan niya dahil parang magkaibigan na sila. Tumanggi siya sa simula dahil ayaw niyang mag-alala siya, pero nagpilit si Issei, kaya pumayag siya. Ngunit si Amino ay sumingit sa kanilang kasiyahan upang kunin si Asya na tumakas mula sa simbahan. Bago makapagpaliwanag si Asya, siniguro ni Amino na alam na niya ang nangyari. Tinawag ni Amino ang kanyang mga ilaw upang ipakita na seryoso siya, kaya agad na tinawag ni Yisei ang kanyang sagradong kagamitan upang protektahan si Asya. Nakita ito ni Amino at tumawa siya na parang nanonood ng circus at sinabi niyang ang kagamitan niya ay isang nabasang bagay na pansamantalang nagpapalakas sa kanya.
Patuloy siyang nangungutya sa kanya dahil sa paniniwala na makakalabas siya sa isang loser na katulad niya. At ang narinig ito ay nagpaparamdam sa kanya na tanga. Sa kabila nito, inactivate pa rin niya ang kanyang sagradong kagamitan at tinaga ng ilaw ni Amano ang kanyang katawan. Agad na sinimulan ni Asya na pagalingin ang kanyang sugat at tinawag ni Amano si Asya na sumunod sa kanya dahil ang kanyang pagaling ay isang napakasagradong kagamitan kumpara sa walang silbi ni Issei. Tumanggi si Asya at nangako si Amano na ililigtas ang buhay ni Issei kung susunod siya. Agad na sinubukan ni Issei na ipagtanggol si Asya, ngunit nagcast si Amano ng spell na nagpadala sa kanya sa pool. Nakita na walang pag-asa si Issei na manalo. Pumayag si Aza na sumunod kay Amano upang protektahan siya. Bumalik sa club. Sinampal siya ni Rias dahil sa pakikialam kay Asya at pinaalalahanan siyang imposibleng matulungan siya. Ngunit sinabi lang ni Issei kay Rias na itapon siya sa grupo. Dahil isa lamang siyang pawn, hindi dapat maging problema ang pagkawala niya. Ngunit sinabi ni Rias na manahimik siya. Sinabi niya sa kanya na bilang pawn, mayroon siyang espesyal na kakayahan na makuha ang kapangyarihan ng ibang miyembro, maliban sa kapangyarihan ng hari kung siya ay magsisikap. Sa kanyang sagradong kagamitan na kayang doblehin ang kanyang kapangyarihan, magiging hindi mapipigilan siya kung i-activate niya ang kanyang willpower. Agad na sininterrupt siya ni Aikeno upang ibulong na mayroon silang agarang issue. Kaya umalis siya kasama siya. Determinado na patunayan ang sarili, umalis si Issei upang iligtas si Asya. Ngunit nagpasya si Nakiba at Koneko na sumunod sa kanya bago siya gawing karne ng simbahan. Samantala, bumisita si Rias at Akano sa isang nahulog na anghel na si Maitel, na nagbabantay sa gubat upang pigilan ang mga demonyo na makapasok sa simbahan. Nang marinig mula sa kanila na papasok ang mga demonyo sa simbahan sa pamamagitan ng harapang pintuan, nagalit si Maitel. Ngunit napagtanto na dahil ang dalawa ang pinakamakapangyarihan sa kanilang grupo, wala silang dapat ipag-alala sa ibang demonyo. Habang nangyayari ito, nakabantay sina Ace, Kiba, at Koneko sa harapang pintuan ng simbahan upang tingnan kung ligtas ang pagpasok. Ginamit ni Issei ang pagkakataon upang pasalamatan si Kiba sa pagsama sa kanya. Ngunit nalaman niyang may matinding pagkapuot si Kiba sa mga nahulog na anghel at mga pari. Di nagtagal, pumasok sila sa simbahan at nilapitan sila ni Frid upang batiin sila bago ipakita ang kanyang mga sandata upang atakihin sila bilang ganti sa pananakit sa kanyang pride sa kanilang huling laban. Ngunit humiling si Issei ng kinaroroonan ni Asya at sinabi ni Frid na isinasagawa nila ang isang ritual sa kanya sa ilalim ng lupa. Nagsimula silang makipaglaban ng matindi para makuha si Asya. Napagtanto ni Issei na may sagrado ring gear si Kiba, kaya't sumali siya gamit ang kanya. Samantala, sa gubat, tinawag ni Maitel sina Kalawana at Donasage para ilihis sina Rias at Akeno. Ginaya ni Ace ang kapangyarihan ni Koneko at binigyan si Frid ng malakas na suntok. Gayunpaman, tumanggi pa ring sumuko si Frid kaya't naghagis si Koneko ng mabigat na bagay sa kanya. Tumakbo siya at ipinakita ni Koneko ang daan papunta sa ilalim. Nang makabalik sa gubat, nag-set up si Akeno ng magical barrier na nahuli ang mga fallen angel. Sa ilalim, nakita nila si Asya na nakasabit na parang handog at tinawag siya agad ni Issei. Habang tumatakbo siya papunta sa kanya, pinasabog siya ni Amano gamit ang kanyang light lance at sinabi na malapit na ang ritual. Nakita nilang umiiyak si Asya sa sakit, kaya't napagtanto nilang gusto ni Amano ang sagrado niyang gear. Mukhang matagal nang nagnanais si Amano sa kapangyarihan ni Asya at nang mailagay ang gear niya sa katawan ni Amano, parang nag-unlock siya ng bagong aura. Pero tumakbo pa rin si Issei papunta kay Asya, ngunit hinarang siya ng mga minion ni Amano. Dahil dito, nagmadali si Issei sa tabi ni Asya. At habang mahina siyang nakatingin sa kanya, tumindi ang pagnanais niyang protektahan siya. Tinabi ni Amano na maaari na niyang kunin si Asya, pero tumanggi siya at inutusan na ibalik ang gear. Sinabi lang ni Amino na itigil ang kakabaliw dahil balak niyang tapusin silang lahat. Nadismaya, sinabi ni Issei na balak niyang pahalagahan ang relasyon nila ni Amino, pero tinukso siya nito na isang tanga at mahina. Habang patuloy siyang tinutukso, nagalit siya. Pero sa halip na atakihin siya, tumakbo siya kasama si Asya para maghanap ng paraan para iligtas siya, habang patuloy na pinoprotektahan sila ni Kiba at Koneko. Pagdating sa pasukan, nag-isip siyang maghintay kay Kiba at Koneko. Pero sinabi nilang umalis na sila, kaya't sumunod siya at dinala siya pabalik sa simbahan. Sa puntong ito malapit nang kumatok si Asya sa pintuan ng kabilang buhay. Kaya't nakikinig siya sa kanya na nagsasalita tungkol sa mga bagay na gusto pa nilang gawin. Pero natutuwa siyang makita na talagang nagmamalasakit siya. Kaya't nagpasalamat siya bago pumikit. Nakita ito ni Issei at umiyak siya ng labis.
at nakiusap sa Diyos na ibalik siya sa buhay, kahit na alam niyang siya ay isang demonyo. Agad siyang pinutol ni Amino ang emosyonal na sandali para tukuyin siyang nagbabalik loob sa simbahan. Habang nangyayari ito, nagmamayabang ang mga fallen angel sa gubat na walang tsansa si Issei kay Amano. Habang patuloy nilang tinutukso si Issei, nagalit si Rias sa kanilang pangungutya sa kanyang alagad, kaya't nagcast siya ng spell sa fallen angel. Sa simbahan, ipinakita ni Amino ang kanyang bagong kapangyarihan, pero mas nag-aalala si Issei sa kalagayan ni Aisha, kaya't tinukso siya ni Amino na pinabayaan siyang mamatay. Alam na niyang walang silbi siya at gustong magbago, kaya't nag-imagine siya ng mga melon ni Rias para palakasin ang kanyang loob. Ngunit, iniiwasan ni Amano ang kanyang atake at tinaga siya gamit ang kanyang light lances. Kahit na sobrang sakit, inalis niya ito sa kanyang katawan dahil naniniwala siyang wala itong halaga kumpara sa pagdurusa ni Ash. Bigla siyang nanghihina at sinabi ni Amano na umabot na siya sa hangganan, pero pinuri siya dahil sa tibay niya kahit mababang devil. Umiiyak siya habang tinatawag si Satan para humingi ng pabor, na nagdududa kay Amano kung nawala na ang bait niya. Ngunit bigla siyang tumayo, na nagulat sa kanya dahil hindi naman siya dapat. Kumpirmado niyang parang mawawalan siya ng malay, pero ang nakakainis na mukha niya ang naguudyok sa kanya na maghiganti. Dahil dito, inactivate niya ang kanyang sacred gear para bumuo ng mataas na klase ng shockwave. Natakot si Amano sa kanyang bagong anyo, kaya't sinubukan niyang tumakas. Pero nahawakan niya ang kamay nito at sinuntok siya ng buong lakas, na nagpadala sa kanya palabas ng simbahan. Agad na tumakbo si Kiba sa kanyang tabi upang tulungan siya at purihin siya sa magandang ginawa. Natutunan ni Issei na inutusan ni Rias si Kiba na huwag siyang tulungan. Kumpirmado ni Rias na nakatagpo siya kay Kiba at Koneko matapos tapusin ang mga fallen angels. Di nagtagal, bumalik si Koneko kasama ang natalong Amino at nagpakilala si Reyes kay Amino. Ipinaliwanag ni Rias kay Amano na tinanggal na niya ang kanyang mga kaibigan at inatake lamang niya ang mga ito dahil sa hinala niyang may plano sila matapos atakihin si Issei. Nakaramdam ng kahalagahan, tinanong ni Issei si Rias kung nakipaglaban sila para sa kanya, pero napansin ni Rias na nagbago ang kanyang sacred gear sa boosted gear. Ginamit ni Rias ang pagkakataon upang ipaliwanag kay Amino na talagang may napakalakas na gear si Issei. Nakita niyang nauubusan na siya ng swerte, nag-transform si Amino sa cute at mahina na sisiw para makuha ang atensyon ni Issei. Pero tumanggi si Issei sa kanyang alindog at pinasabog siya ni Rias dahil sa pag-iisip na gagana ang kanyang teknik. Pagkatapos nito, natanggap ni Rias ang sacred gear ni Aisha at sinubukan nilang ibalik ito kay Aisha, pero dahil patay na siya, magiging mahirap ito. Umiiyak si Issei dahil sa hindi sapat na lakas upang tulungan siya. Kaya't nangako si Rias na bubuhayin siya bilang bishop at siya ang magiging katulong niya. Di nagtagal, sinimulan ni Rias ang ritual para kay Asha at muling nabuhay si Asha. Ipinaalam ni Rias kay Issei na binuhay lamang niya siya dahil sa kakayahan nitong magpagaling, kaya't si Ki ang mangangalaga sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Issei kay Rias upang tanungin ang tungkol sa iba pang mga pawn na katulad niya at sa kanyang grupo. Nalaman niya na siya lamang ang pawn niya dahil kinailangan niyang gamitin ang natitirang mga pawn upang buhayin siya bilang devil. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang sacred gear, ang balitang ito ay nagbigay sa kanya ng espesyal na pakiramdam. At biglang hinalikan siya ni Reyes sa noo bilang good luck charm na nagpasaya sa kanya. Sa kasamaang palad, nakita ni Asha ang kanilang munting eksena. Pero dahil masyado siyang dalisay, humingi lamang siya ng tawad sa Diyos para sa kanyang mga mata. At siya ay tinamaan. Pinapaalala ni Rias sa kanya na devil na siya ngayon, kaya't kailangan niyang kumilos ng naaayon. Di nagtagal, sumama na ang iba sa kanila at iminungkahi ni Akano na magdaos sila ng party para sa kanilang bagong miyembro. Sa susunod na linggo, biglang natagpuan ni Issei ang mga makinis na damit ni Aisha sa club room. At bago siya makaintindi ng nangyayari, sinaktan siya ni Konako sa ulo gamit ang club dahil akala niya ay ninanakaw niya ang mga ito. Nang sandaling iyon, lumabas si Aisha mula sa shower at humingi siya ng tawad sa pag-iwan ng mga ito doon na nagsasabing nangako si Rias na makakahanap siya ng apartment para sa kanya. Di nagtagal, nalaman niya mula kay Rias na mag-e-ensayo sila ng maagang umaga kasama siya dahil mukhang parang mahahabang buto siya at pagkatapos niyang umalis, ipinaalam niya kay Aisha ang update sa kanyang paghahanap ng apartment. Kinabukasan, umalis si Issei upang simulan ang kanyang umagang pagsasanay kasama si Rias. Matapos mag-jogging, tinuruan siya ni Rias kung paano palakasin ang kanyang katawan. Pero nahihirapan siyang mag-concentrate dahil sa pakiramdam ng mga melons niya sa likod niya. Sa susunod na round, kailangan niyang mag-press ups habang nakaupo siya sa likod niya. Pero ang pakiramdam ng mga masarap na rice cakes niya ay nagpapabaliw sa kanya.
kaya kailangan siyang sampalin ni Rias para makapag-concentrate. Di nagtagal, nakipagkita si Asia sa kanila para maghatid ng tsaa sa utos ni Rias at hinimok ni Rias na sumunod sila sa apartment ni Hise. Pagdating doon, nagulat siya nang makita ang mga gamit ni Asia sa kanyang pintuan at ginamit ni Rias ang pagkakataon para ipaalam sa kanya na mananatili si Asia sa kanyang bahay. Sama-sama silang pumasok para ipaalam sa kanyang mga magulang na gustong manatili ni Asia sa kanilang bahay. Bagamat nag-aalala sila dahil ang kanilang anak ay parang inkarnasyon ni Didi, iminungkahi ni Rias na sanayin si Asia na maging isang housewife. Nang marinig ito, natuwa ang kanyang mga magulang dahil nakikita nila itong pagkakataon para sa kanilang anak na magbigay sa kanila ng apo. Agad na umaksyon si Asia para ipagtanggol si Issei, pero lalo lang itong nagpasaya sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, ipinakilala ni Asia ang kanyang sarili sa klase ni Issei bilang bagong estudyante at agad na nagwawala ang mga kaibigan ni Issei sa ganda niya. Pero nang pag-usapan niya na siya ay nananatili sa apartment ni Issei, agad siyang pinagtatawanan ng mga kaibigan niya dahil lagi siyang nakakakuha ng magaganda at sila ay naiwan. Habang nangyayari ito, nagbabala ang mga babae sa klase kay Asia na laging ilak ang pinto ng kanyang kwarto dahil si Issei ay isang cultured freak. Matapos ang mga klase, nag-report sina Issei at Asia kay Rias na nagsabi kay Asia na gusto niyang simulan niyang makipagkontrata sa mga tao. Bilang kanyang nakatatanda, nag-aalala si Issei na baka maaga pa ito para sa kanya. Pero tiniyak ni Aakano na magiging maayos si Asia dahil batay sa ranggo ng kapangyarihan, siya ang pangatlong pinakamakapangyarihan sa grupo. Bagamat dapat siyang maging proud sa kanya, naiinggit si Yise at nangakong mas magtatrabaho pa. Kaya humiling siya na siya ang ipadala sa halip na si Asia, na sinasabing hindi pa pamilyar si Asia sa lugar. Ilang minuto ang lumipas, dumating siya sa apartment ng kliyente at nakita niya si Milton, isang malaking lalaki na nakadamit na parang cast member sa kindergarten Broadway show. Agad niyang kinumpirma kung tinawag ni Milton ng isang demonyo at sumagot ito na oo dahil gusto niyang magkaroon ng demonyo na gagawa sa kanya ng magical chick at bigyan siya ng fantasy powers. Sumagot siya na mukhang fantastical na siya pero bigla na lang umiyak si Milton. Nag-aalala na baka ipaalam ni Milton sa kanyang mga kapitbahay. Iminungkahi niyang ayusin ang bagay sa loob ng kanyang apartment pero bumalik si Milton na may dalang anime tungkol sa mga magical chicks na gusto nilang panoorin para makakuha si Issei ng inspirasyon mula dito. Matapos ang kanyang usapan kay Milton, bigla siyang tumanggap ng tawag mula kay Rias habang pauwi dahil gusto niyang malaman ng detalye kung paano naganap ang trabaho. Kinabukasan, sa klase ng physical education, nawala si Yise sa pag-iisip habang naaalala ang pag-uusap nila ni Rias noong nakaraang araw tungkol sa kanyang kakulangan sa pagbuo ng kontrata sa sinumang kliyente. Nadismaya sa sarili, hindi siya pumasok sa klase at nagpunta sa clubroom para matulog. Di nagtagal, nagising siya at nakita si Rias na walang damit na natutulog sa tabi niya. Napapansin, ang kanyang cultured hands ay lumapit upang pisilin ang mga melons ni Rias. Pero nagising siya sa mga oras na yon at natakot siya. Nalaman niya na hindi siya energetic, kaya nagpa siyang matulog sa tabi niya at hindi siya makatulog na may suot na damit. Napansin na siya ay obsessed sa mga melons niya. Sinabi niya sa kanya na hawakan ang mga ito at agad na nabaliw ang kanyang virgin self, ngunit napagtanto niyang may kondisyon ito. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang makipagkontrata sa isang tao. Ilang minuto ang lumipas, sinamahan siya ni Rias sa kanyang susunod na gig bilang kanyang supervisor at nakita nila si Susan, isang night na mukhang huminto sa pag-download sa 20%. Sinabi ni Susan sa kanila na kailangan niya ng kasama para pumunta sa kanyang kolehiyo. Upang kunin ang ilang tala na naiwan niya doon, sinasabing laging nakakatakot ang kanyang kolehiyo sa gabi. Di nagtagal, tinamahan ni Issei si Susan sa kanyang kolehiyo at nagtataka siya kung bakit lagi siyang tinatawag ng mga freak. Matapos ang gawain, excited siya na makakakuha na siya ng melons at habang nag-uumpisa ang isip niya na hubaran si Rias, biglang sinabi ni Susan na may isa pa siyang hiling. Naiinis, nakikinig siya kay Susan na nagsasabing nahihiya siyang lapitan ng kanyang crush at gusto niyang bigyan siya ng suhestiyon. Inirekomenda niya na sumulat si Susan ng liham at agad siyang nagsimulang magsulat. Nang matapos siya, ipinadala niya ang liham gamit ang isang palaso at kinabukasan, naghihintay sila sa pagbabalik ng kanyang crush na may sagot. Di nagtagal, nilapitan sila ni Hori, isang kabalyero na may palaso sa kanyang helmet. Tapos magtitinginan ang dalawang kabalyero, sinabi ni Hori kay Susan na pinahalagahan niya ang liham at gusto niyang mag-date sila. Tumingin si Ria sa kanila na puno ng saya at nagkwento tungkol sa kung paano sila mukhang perpektong magkapareha nang bumalik siya sa clubroom kasama si Issei. Nang matapos siya, pinaalalahanan siya tungkol sa pangako niya sa kanya. Kaya sinabi niya na maaari niyang gawin ang gusto niya sa mga melons niya sa susunod na 5 segundo. Nang marinig ang biglang ultimatum na ito, siya'y nataranta
At nang makahanap siya ng lakas ng loob sa ika-4 na segundo, ininterrupt sila ni Asha at ng iba pa. Ang nakakatawang ekspresyon niya at ang nabigong pagtatangka ay nagpatawa kay Rias at niyakap siya bilang kapalit na nag-iwan sa kanya na namumula. 2 araw ang lumipas, sinabi ni Rias kina Ace at Asia na kailangan nilang kumuha ng mga mahiwagang alaga. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang mahiwagang alaga na kalaunan ay nag-transform sa kakaibang itsura ng sisiw na nakita niya noong date niya kay Amino. Ipinakita rin nina Akeno at Koneko ang kanilang mga alaga. Pero nang dumating ang turno ni Kiba, sinabi ni Issei na hindi siya interesado. Ipinaliwanag ni Rias na mahalaga para sa kanila na makakuha ng isa dahil makakatulong ang alaga sa ilan sa kanilang mga tungkulin. Tinanong siya ni Asia kung paano makakuha ng isa. Ngunit bago siya makapagpaliwanag, biglang pumasok ang mga miyembro ng student council sa kanilang club room. Lumabas na ang student council ay naroon para sa isang courtesy visit at dito nalaman ni Issei na ang mga miyembro ng student council ay mga demonyo rin. Si Sona, ang pinuno ng student council, ay nag-udyok kay Saji, ang kanyang pawn, na makilala ang grupo ni Rias. Ngunit nang makipagkamay siya kay Asia, biglang nagalit si Issei at hinawakan ang mga kamay ni Saji na nagpasimula ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang lalaki. Habang patuloy silang nagtatalo, nagyayabang si Saji na mayroon na siyang mahiwagang alaga at sumagot si Issei na makakakuha siya ng sarili niyang alaga sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, kinumpirma ni Sona ang pahayag mula kay Rias at nag-alala dahil ang grupo nila ay nagplano ring kumuha ng mga mahiwagang alaga, ngunit ang taong namamahala sa buong proseso ay tumatanggap lamang ng isang grupo sa isang buwan. Iminungkahi ni Rias na magdesisyon sila kung sino ang makakapagpatuloy sa pamamagitan ng isang laro. Kinabukasan, nagharap ang dalawang grupo sa isang laro ng tennis. At habang naglalaro sila, patuloy na tinitingnan ni Issei ang kanilang mga makinis na damit. Di nagtagal, may mga estudyanteng sumali upang manood ng laro. Ngunit, nadala ang dalawang grupo at nagsimula silang gumamit ng kanilang mga kapangyarihan sa paglalaro. Dahil dito, ang laban ay naging hindi tiyak at sinabi ni Reyes sa kanyang grupo na nagpasya silang maglaro ng dodgeball. Kinabukasan ng gabi, nagtipon ang grupo sa gym ng paaralan upang mag-practice bago dumating ang grupo ni Sona. At habang tinutulungan ni Akeno si Asia sa kanyang pag-stretching, patuloy na naiisip ni Issei ang kanilang pagsasama. Matapos ang kanilang practice, ibinigay ni Issei ang mga headband na espesyal na ginawa niya noong nakaraang gabi bilang isang paraan ng paggawa ng makabuluhan para sa grupo. Dumating si Sohun at nagsimula ang matinding laro ng dodgeball. Habang naglalaro, nag-aalala sina Asia at Issei na ang simpleng laro ay naging labanan ng mga pinakamalakas. Sinubukan ni Sona na samantalahin ang takot ni Issei sa pamamagitan ng paghagis ng bola sa kanya. Nakita ito, kaya't tumakbo siya na parang walang ulo para makaiwas. Agad siyang bumagsak sa sahig. Nang magmadali si Asia para gamutin siya, tumanggi siya dahil ayaw niyang makita niya ang kanyang maliit na ari. Nagpasya si Asia na gamutin siya habang nakabihis, habang ang iba sa grupo ay nangako na gaganti sa pinsala ni Issei. Sa susunod na round, tinamaan ni Koneko si Saji sa tiyan at nawalan siya ng malay. Ito na ang natitirang tao si Sona sa kanyang grupo. Pero bago sila makapagsimula sa susunod na round, natapos ang oras ng laro at nanalo ang grupo ni Reyes. Matapos ang laro, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay sa kanilang club room. Pagkatapos ay nag-teleport sila sa gubat para kumuha ng mga mahiwagang alaga para kay Issei at Asia. Pagdating doon, nagreklamo si Issei sa itsura ng gubat. Dumating si Zatoji ang namamahala sa pagkuha ng mga mahiwagang alaga at tinanong sila kung anong klaseng alaga ang hinahanap nila. Sumagot si Issei na gusto niya ng cute na alaga tulad ng sisiw. Pero pinayuhan siya ni Zatoji na wag. Ngunit nang sabihin ni Asha kay Zatoji na gusto rin niya ng cute na alaga, agad siyang nangako na bibigyan siya nito. Na nagpaselos kay Issei. Una, dinala sila ni Zatoji sa lawa para tingnan ang espiritu ng tubig. Ngunit nadiskubre niyang ang diyosa ay mukhang hitman at agad siyang nawala ng malay sa gulat. Makalipas ang ilang minuto, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap at nakatagpo ng isang sprite dragon. Nang marinig ang mga kahanga-hangang katangian ng maliit na nilalang, nagpasya si Issei na kunin ito. Ngunit biglang may mga kakaibang slime na sumakop sa mga katawan ng mga sisiw. Nagsimula ang slime na kainin ang kanilang mga damit. Habang ginagawa niya ito, nalaman niya mula kay Zatoji na bukod sa pagkain ng damit ng mga sisiw, ang mga slime ay halos hindi nakakapinsala. Nagpasya siyang gawing alaga ang slime dahil iyon ang hinahanap niya. Pero nahawakan ng mga sisiw ang slime at agad nila itong sinira na nagpasakit sa kanya. Nakita na may slime pa si Asia,
Nagmadali siyang yakapin siya para hindi makalapit ang ibang sisiw. Sinabi ni Riaz na umalis siya pero tumanggi siya. Ilang segundo ang lumipas, bigla siyang na-electrocute ng Sprite Dragon na sa huli ay lumapag sa balikat ni Asia. Ipinaliwanag ni Zatoji na ang Sprite Dragon ay umaatake lamang sa mga bagay na kinikilala nitong kaaway. Nang marinig ito, natuwa si Asia at nagpasya siyang gawing alaga ito. Agad siyang nakipagkontrata rito at pinangalanan itong Rase dahil ito ay nagpapalabas ng kidlat. Pumunta si Issei para tingnan si Race, ngunit si Race ay nagpalabas ng kidlat sa kanya. Pagbalik nila sa club room, pinuri siya ni Riaz at Akeno sa matagumpay na pagkuha ng bagong mahiwagang alaga habang si Race ay tahimik na nagpapahinga sa dibdib ni Asha. Dahil sa selos, nagalit si Yise kay Rase at muling nakuha siya ng kuryente. Nainis, nangako si Issei na makakakuha siya ng pet na magugustuhan nila. Isang gabi, biglang nalaman ni Issei na nagkakaroon ng usapan ng mga kaibigan niya tungkol sa kanyang kasal. Mas lumala pa nang makita niyang nag-uusap ang mga magulang niya na proud sila na hindi siya naging walang silbi. Nakita niya si Riaz na nakasuot ng damit pang kasal na labis siyang nagulat. Nang siya ay halikan, bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabing sila ay magka-partner sa krimen. Patuloy na naguguluhan sa nangyayari. Biglang nagyelo ang kanyang kaliwang braso at sumigaw siya mula sa kanyang tulog at napagtanto niyang ito ay isang bangungot. Nagpatuloy siya sa kanyang unang klase sa araw na tila antok pa rin. Sinabi niya sa mga kaibigan na hindi siya nakatulog ng maayos matapos ang kakaibang panaginip. Akala ng mga kaibigan niya ay isang magandang panaginip, kaya pinagsabihan siya na ikwento ito. Ngunit sinabi niyang hindi ito ganoon. Humingi ng tawad si Asha na hindi siya ginising ng maaga. Nang marinig na madalas siyang gisingin ni Asia, naiinis ang mga kaibigan niya sa kung paano niya madaling nakukuha ang mga magaganda. Nakiusap si Motohama na bigyan siya ng date sa isa sa mga kaibigan niyang maganda. Tumanggi siya sa simula dahil mga demonyo sila. Pero nang marinig na makakakuha siya ng premium na relo, tinadyang itaguyod sila sa isang blind date kasama si Milton at isa sa mga kaibigan niya. Bilang bahagi ng kasunduan, pinasok nila si Issei sa locker room ng mga babae para makapanood habang nagbabago sila. Napansin ni Koneko na may kakaiba at sinuntok ang locker na pinagmamasdan ng mga lalaki. Nang bumukas ang pinto ng locker, agad na nawalan ng malay ang mga kaibigan niya sa impact at pinahirapan ni Koneko si Issei. Matapos ang suntok, ginamot ni Asia ang kanyang nasugatang mukha. Agad siyang huminto. Pero nag-alok din si Riaz na maghubad para sa kanya dahil nakita na siya nito na walang damit ng maraming beses. Nagsimula siyang mag-isip tungkol dito, ngunit nagdulot ito ng selos kay Asha. Matapos umalis sina Yise at ang iba sa club room. Ininform ni Akeno si Riaz na ang mga survey mula sa mga kliyenteng tumawag kay Yise ay lahat positibo ang sinasabi tungkol sa kanya. Kahit hindi siya nakabuo ng kontrata, maliban sa isa kung saan sinamahan siya ni Riaz. Pinayuhan siya ni Akeno na huwag siyang spoil at hayaan siyang makahanap ng sarili niyang daan. Pero iginiit niya na siya ang leader ng grupo at nagpasya si Akeno na umalis. Ilang oras ang lumipas, pumasok si Yise sa banyo at nakita niyang nandoon si Asha. Agad siyang nagtangkang umalis, ngunit hinawakan siya ni Asha sa kamay at niyakap siya mula sa likod. Uminit ang ulo ni Issei sa lapit, pero nag-ipon siya ng lakas ng loob para pigilan siya at subukang payuhan. Nang biglang pumasok ang kanyang ina. Habang nandyan, biglang pumasok si Riaz sa kanyang kwarto at humihingi sa kanya na makipagtalik. Sinasabing ito ay mahalaga. Maya-maya, umupo siya sa ibabaw niya at inilagay ang kamay niya sa kanyang mga suso para maramdaman ng kanyang puso at malaman na siya ay kinakabahan. Agad siyang ipinagtanggol si Issei, pero binigyan lang siya ni Grayfia ng damit para takpan ang sarili. Kinabukasan, paulit-ulit sa isip niya ang nangyari kay Riaz nang bigla siyang masuntok sa mukha. Galit ang mga kaibigan niya dahil sa inihanda niyang kadate na parang kalaban sa battle manga. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing si Milton ay cute lang na lalaki na nahuhumaling sa mga magical girl, pero nagalit ang mga kaibigan niya dahil sa mga kadate na parang oso. Ipinakilala ni Grayfia si Riaz bilang miyembro ng makapangyarihang pamilya at fiancé ni Riaz. Maya-maya, umupo si Riaz para uminom ng tsaa habang nilalaro ang buhok ni Riaz. Nainis, pinaalalahanan ni Riaz na siya ay mula sa makapangyarihang pamilya
at nangangako na babalik siya sa ilalim ng lupa na pinagmulan niya. Ipinahayag din niya kay Rias na nagpasya ang kanyang pamilya na kung magpupumilit siya sa kanyang posisyon, kailangan niyang ayusin ang issue sa pamamagitan ng raiding game kay Razor. Pinagtawanan ni Razor si Rias sa kakulangan niya sa karanasan sa laro. At nang makumpirma na lahat ng naroroon ay kanyang mga alagad, tinawag niya ang kanyang hukbo ng mga alagad. Tinawag ni Razor si Yubeluna, isa sa kanyang mga alagad, at nagpalitan sila ng halik bago niya hinawakan ang kanyang mga suso para ipakita kay Issei na hindi siya makakabuti sa kanya. Si Mira, isang maliit na miyembro ng grupo ni Razor, ay biglang huminto sa kanya sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa kabilang direksyon. Nainis, nangako si Rias na siya mismo ang sisira kay Razor sa raiding game at sumagot si Razor na inaabangan niya ito bago umalis kasama ang kanyang grupo. Tumunod sila at nagbihis para sa pagsasanay at ginamit ni Issei ang pagkakataon para tanungin si Kiba kung bakit ayaw niya sa Fallen Angels at mga pari. Sa unang aralin, naglaban ng dalawang lalaki sa stick fight, pero natalo si Issei at sinaktan siya ni Kiba sa ulo gamit ang stick dahil sa pagbibigay bansa. Habang mabilis na natututo si Asha, nahihirapan si Issei. Pinayuhan siya ni Akeno na magbuo ng malinaw na imahe sa isip niya. Sinubukan niyang bumuo ng malinaw na imahe, pero ang isip niya ay puro larawan ni Akeno na walang damit. Sa susunod na aralin, sinanay siya ni Koneko sa laban, pero naging punching bag lang siya. Matapos ang sesyon, napagtanto ni Issei na siya ay isang mahina at talunan, pero siniguro ni Koneko na lahat ay may kanya-kanyang espesyalidad, at ang kanya ay ang pagiging cultured. Nang dumating ang oras ng susunod na aralin, inutusan ni Rias si Issei at Asha na magluto. Gumamit si Asha ng kanyang magic para painitin ang tubig habang si Issei ay abala sa pagbabalat ng sibuyas. Habang nakatingin siya sa sibuyas, nagsimula siyang mag-imagine ng mga juicy melons ni Akeno. Nagulat siya nang hawakan ng patatas at isipin ang mga melons niya, at bigla na lang itong nagbalat. Naalala niya na ang huling beses na nakontrol niya ang kanyang kapangyarihan ay nang isipin ang katawan ng isang chick na walang damit. Sa pagkaalam na iyon, tinimulan niyang gamitin ang isip para magbalat ng maraming sibuyas at patatas hanggang tawagin siya ni Asha dahil naging basurahan na ang kusina. Ilang minuto ang lumipas, nagtipon sila para sa hapunan at nagsimula siyang mag-imagine ng mga chicks na walang damit. Tinanong ni Rias ang tungkol sa kanyang unang araw ng pagsasanay at nang sabihin niyang siya ang pinakamahina, pinayuhan siya na sapat na ang kanyang boosted gear para protektahan siya. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan ang sarili at huwag pabigatin ng iba. Sang-ayon siya sa sinabi ni Asha, pero sa kaibuturan, balak niyang protektahan si Asha dahil siya ang nagpakilala sa kanya sa grupo. Matapos ang hapunan at nang lahat ay natulog na, sumisilip siya sa kwarto ni Asha at humihingi ng isa sa kanyang mga damit. Matapos makuha ang damit, pumunta siya sa gubat para mag-practice na punitin ang damit gamit ang magic. Nagtataka, tumakbo si Asha sa gubat upang tingnan kung ano ang ginagawa niya sa kanyang mahalagang damit at aksidenteng nahulog siya sa spell na kanyang ginagawa. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Rias ang relasyon ng mga demonyo, Fallen Angels at Diyos sa kanyang grupo at kung paano ito konektado sa rating game. Ang tatlong grupo ay naglalaban-laban sa isa't isa sa walang katapusang digmaan. Nagtapos ang digmaan na may mga nasawi sa lahat ng panig at labis na naapektuhan ang mga demonyo. Sa lahat ng 72 malalakas na haligi sa pamilya ng demonyo, ang natitirang nakatayo ay ang kanyang pamilya, pamilya ni Sona at pamilya ni Razor. Ipinaliwanag din niya na ang mga demonyo ngayon ay nagbabalik ng mga tao bilang kanilang mga katulong dahil unti-unti nang nawawala ang mga demonyo. Ang raiding game ay ipinakilala upang sanayin ang mga katulong sa kategoryang ito. Matapos ang kanyang lecture, humingi ng tawad si Akeno para gumawa ng tsaa para sa grupo. At nagpasya si Asha na sumama, pero pinigilan siya ni Issei upang humingi ng tawad sa nakaraang gabi. Tinanong ni Rias si Asha kung ano ang alam niya tungkol sa exorcism sa kanyang pananatili sa simbahan. Kaunting sandali, nagbigay siya ng maikling presentasyon kung paano ipinagbabawal sa mga demonyo ang humawak ng banal na tubig at kung paano dapat nilang iwasan ang Biblia kahit na namimiss niyang magbasa nito dahil siya ay naging demonyo na. Nang subukan niyang buksan ito upang magbasa, bigla siyang nagkaroon ng sakit ng ulo. Ilang oras ang lumipas, lumabas si Issei mula sa kanyang kwarto dahil nahihirapan siyang matulog at nakasalubong niya si Rias.
Nag-usap sila tungkol sa nalalapit na laro at ipinaliwanag niya kung gaano kalakas ang pamilya ni Razor na mayroon pang kapangyarihan ng immortalidad. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Issei sa pagsasalita ng bumisita si Razor na pinilit siyang makipaglaban. Pero siniguro niya na makikipaglaban siya kahit anuman. Tinanong niya kung bakit siya laban sa kasal at sumagot siya na gusto niyang magpakasal sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nangako siya na mamahalin siya kahit ano pa man ang pangalan at ranggo niya dahil siya ang number 1 niya. Pero sinabi lang niya na mag-focus sila sa laban. Marinig ang tungkol sa laban, nag-open up siya tungkol sa pagiging walang silbi niya sa training. Pero pinahiga siya sa kanyang dibdib at nangako na bibigyan siya ng kumpiyansa. Kaya kailangan lang niyang kalmahin ang katawan at isipan. Kinabukasan, sa training, inutusan siya niyang gamitin ang boosted gear laban kay Kiba. Tinawag niya ang gear, pero patuloy siyang inuutusan na i-boost ito hanggang sa na-power up siya ng 12 beses. Sinabi niya na hindi niya magagawa ang boost na yon kung hindi dahil sa kaunting training na nakuha niya sa camp. Sa naipon na boost, nakipaglaban siya kay Kiba at habang ginagawa ito, nag-release siya ng blast na nagpatumba sa isang malapit na bundok. Pagkatapos, tinanong ni Rias si Kiba tungkol sa laro. Kinatigan ni Kiba na handa na si Issei. Kaya tumingin siya kay Issei upang ipaalam na siya ay isang mahalagang bahagi ng laro at ang kanyang attack power ay malaki ang magiging impluwensya sa daloy nito. Lahat sila ay tumitig sa kanya ng may pagmamahal. Pero ang isip ni Rias ay bumalik sa sinabi niya tungkol sa pagiging number 1 niya at bigla siyang bumilis ang tibok ng puso. Sa susunod na linggo, mahinahon na nakaupo si Issei sa kanyang kwarto na naghihintay para sa laro na magsisimula sa 1 oras. Nang bisitahin siya ni Asha sa kanyang kasuotan bilang madre, umupo siya sa tabi niya para sa moral na suporta. Tinatanong kung palagi ba siyang nandyan sa tabi niya sa laro at kinumpirma niyang oo. Kaunting sandali, nagtipon silang lahat sa club room at pumasok si Sono kasama ang vice-presidente ng paaralan na nag-iwan kay Giisay na nalilito. Ipinaliwanag ni Rias na sila ang mamamahala sa pag-broadcast ng laro sa parehong pamilya. Sumali si Grayfia sa kanila upang ipaalam na sila ay ililipat sa battlefield kapag malapit nang magsimula ang laro. Humingi ng paumanhin si Sona upang bumalik sa silid ng student council para pamahalaan ang broadcast. Pero bago siya umalis, binalaan siya na mag-ingat dahil tiyak na maglalaro ng marumi si Razor. Ipinaalam din ni Grayfia kay Rias na ang kanyang nakatatandang kapatid ay manonood ng laban, na nagdulot sa kanya ng kaunting pag-aalala. Kaunting sandali, bumuo ng magic circle at lahat sila ay tumapak dito upang mailipat sa battlefield. Gayunpaman, napagtanto nilang nasa club room pa rin sila at nagtataka kung nabigo ang teleportation. Nagbigay si Grayfia ng anunsyo upang ipaalam na siya ang itinalagang hukom para sa laban at na sila ay nasa isang replika ng kanilang paaralan. Upang makumpirma, binuksan ni Issei ang pinto at napagtanto nilang nasa isang ultimate universe sila. Nalaman nila na si Razor at ang kanyang mga chicks ay nasa opisina ng punong guro, kaya kung sakupin nila ang kanyang teritoryo, sila ay maipapromote. Di nagtagal, opisyal nang nagsimula ang laro at sinabi ni Razor sa kanyang mga chicks na huwag silang maging magaan dahil gusto niyang sirain ang pride ni Rias. Samantala, pinag-usapan ni Rias at ang kanyang mga kasapi ang pinakamainam na estratehiya na maaari nilang gamitin upang makapunta sa opisina ng punong guro. Iminungkahi ni Kiba na dumaan sila sa gym dahil ito ang nasa gitna ng paaralan upang tingnan kung may mga chicks ni Razor na nakapwesto roon. At pumayag si Rias dahil ito ay parang taktikal na bentahe. Nang maayos na ito, inutusan ni Rias sina Koneko at Kiba na mag-set ng traps sa gubat at sumunod sila. Inutusan din niya si Akeno na gumamit ng ilusyon sa gubat at sa langit. Pagkatapos maitalaga ang mga bitag ni Koneko at Kiba. At sumunod siya. Kaya ipinaalam ni Rias sa kanila na si Asia ang kasama niya dahil siya ang nakatalagang nurse sa standby dahil sa kanyang kakayahang magpagaling. At para kay Issei, inutusan siyang humiga sa kanyang kandungan na nagulat sa kanya. Sumunod siya at agad siyang napadpad sa langit kahit na nasa gitna sila ng isang mahalagang laban. Ang hangal na lalaki ay agad na nagsimulang umiyak at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuwa siyang isinilang siya. Samantala, patuloy na nagtatakda ng mga bitag sina Ko, Neko at Kiba sa gubat habang nagbubulong si Akeno ng ilusyon. Sa club room, biglang nakaramdam si Issei ng bagong kapangyarihan sa kanyang katawan at nalaman niyang ito ay ang kanyang sariling likas na kapangyarihan. Gayunpaman, kakailanganin niya ang kanyang boosted gear at matibay na katawan para tiisin ang kapangyarihan. Kaya't sinanay siya ni Akeno ng mabuti. Pinayuhan din siya na huwag maging magaan sa mga kalaban, kahit na mga chicks sila, at nangako siyang ipagmamalaki siya. Dahil dito, ipinaalam ni Akeno sa kanya sa pamamagitan ng shared transceiver na natapos na ang paghahanda.
Kaya't pumasok siya sa leader mode at nagsimulang magbigay ng mga utos. Hindi nagtagal, bawat miyembro ng grupo ni Rias ay pumuwesto na at sina Koneko at Issei ay nagtungo sa gym. Agad na naramdaman ni Koneko na magaling sa laban si Shualan. Ipinagmamalaki ni Issei na kaya niyang labanan siya gamit ang kanyang boosted gear. Ngunit sinabi ni Koneko na siya na ang bahala kay Shualan habang siya ay humaharap sa iba at nang maayos na ito, nagpatuloy sila sa pag-atake. Sa gitna ng laban, pinunit ni Shualan ang damit ni Koneko na nagdulot ng pagkaabala kay Issei. Gayunpaman, nagpatuloy si Koneko sa laban at tinamaan si Shualan sa tiyan. Nagulat si Shualan at tinanong ang kanyang pagkatao. Ngunit kalmado lang na sumagot si Koneko na siya ay tagapaglingkod ni Rias. Samantala, hinahabol ni Nail at Nel si Issei hanggang sa makita niyang nakaharap siya kay Mira. Ngunit mabilis siyang umiwas sa kanyang atake bago siya maabot, habang patuloy na hinahabol siya ni Nail at Nel. Pagkatapos, naglunsad siya ng kontra-atake sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang boosted gear at pinagsasampal si Nail at Nel. At nang subukan ni Mara na atakihin siya, iniiwasan niya ang kanyang atake at sinuntok siya bilang tugon. Kahit na ganoon, tumayo ang mga chicks upang harapin siya muli. Ngunit inilunsad niya ang kanyang bagong teknik na nagiiwan sa mga chicks na walang damit habang tumatawa tulad ng isang cultured freak. Naalala niya ang pagkakataong nahuli ni Asia ang kanyang spell at natapos niyang pumutok ang kanyang damit. Mula noon, palaging nag-aalok si Asia na tulungan siyang mag-practice ng teknik na iyon sa kanya hanggang sa maging perpekto siya. Hindi nagtagal, nag-check-in si Rias sa kanya at kinumpirma niyang maayos ang lahat, kaya't hinimok ni Rias na lumipat na sa susunod na plano. Paglabas ng gym, nakita ni na Issei at Koneko si Akeno na nasa full fight mode na humaharap na sa ilan sa mga chicks ni Razor. Nakita na maayos ang lahat, inaalok ni Issei ang kanyang kamay kay Koneko para tingnan si Kiba. Ngunit tumanggi siyang hawakan siya dahil naniniwala siyang siya ay isang cultured freak. Patuloy siyang naglakad ng mag-isa habang sinusubukan ni Issei na makahabol sa kanya, hanggang sa siya ay makabangga sa isang pagsabog na nagpalutang sa kanya. Agad na tumakbo si Issei sa kanya habang si Yuba Luna, na responsable sa pagsabog, ay nakangiti mula sa kanyang pinagmamasdan. Nang makita ni Issei na si Yuba Luna ang may kagagawan, agad siyang nagalit. Pero tahimik na tinawag siya ni Koneko para sabihin na sana ay nakatulong siya bago siya nawala. Ngunit mabilis na sinabi ni Rias na kalma lang siya dahil na-transport lang si Koneko mula sa laban dahil tinamaan siya. Kaya hindi siya patay tulad ng iniisip niya. Pagkatapos, umatake si Yubi Luna. Pero hinarangan siya ni Akaino at sinabi sa kanya na harapin ng iba habang siya ay nakikipaglaban sa kanya. Sumunod siya at tumakbo nang biglang hawakan siya ni Kiba at nagbonding sila sa malungkot na pag-alis ni Koneko. Nangako silang mananalo sa laban nang biglang sumingit si Rias para sabihin na sila ni Asia ay magpaplano ng sorpresa laban kay Razor. Kaya kailangan nilang ilihis ang mga chicks ni Razor hanggat maaari. Nag-aalala si Kiba na masyadong delikado ang plano, kaya sinabi niyang ang dahilan ng plano niya ay para mawalan si Razor ng fighting spirit. Sa puntong iyon, pumunta ang dalawang lalaki para ilabas sila at lumapit sa kanila ang knight ni Razor, isang chick na si Carl Lemaine na determinado na gawing barbecue sila. Dahil knight siya ni Rias, nagpasya siyang labanan siya. Nang akala ni Issei ay kailangan lang niyang maging tagapanood, biglang nilapitan siya ng maraming chicks. Nang makita na ipinadala ni Razor ang lahat ng chicks niya sa dalawang lalaki, mabilis na ginamit ni Rias at Asia ang pagkakataon para pumunta sa opisina ng punong guro. Isa sa mga chicks ang nagsimulang mangasar kay Issei na nagpasiklab sa kanya para ilabas ang kanyang boosted gear. Pero sinabi ng chick na hindi siya nakikipaglaban at tinawag si Isabela, isang kapwa miyembro. Sa halip, lumapit si Isabela para labanan siya. Pero habang iniiwasan niya ang mga atake niya, nagtataka siya kung bakit hindi sumasali ang chick na may matalas na dila sa laban. Hanggang sa malaman niyang siya ang tunay na kapatid ni Razor. Patuloy siyang umiwas sa atake ni Isabela hanggang sa tamaan siya nito. At kahit patuloy siyang pinapalo, tumanggi siyang lumaban dahil nag-iipon siya ng sapat na lakas para sa kanyang boosted gear. Napansin din ni Isabela na iba siya kumpara sa dati. Ganap na pinabagsak siya ni Mera at pinuri ang pagsasanay ni Rias. Samantala, patuloy ang matinding laban ni Kiba at Carlamein. At habang sinisira niya ang mga espada nito, patuloy siyang bumubuo ng iba dahil mayroon siyang kakayahang lumikha ng kahit anong magic sword na gusto niya. Nawawalan din ng konsentrasyon si Issei sa lakas ni Kiba na nagpasiklab kay Isabela para suntukin siya sa mukha. Ilang segundo ang lumipas, nag-activate ang kanyang boosted gear at naglunsad siya ng makapangyarihang atake na bahagya niyang naiiwasan. Nang makita kung gaano kadelikado ang kanyang gear,
Nagmadali si Isabela na sirain ito, pero ginamit lang niya ang espesyal na teknik niya sa kanya. Pagkatapos ay inalala ang kanyang walang damit na katawan para sa hinaharap. Ginamit niya ang boosted gear para ilunsad ang huling atake sa kanya at agad siyang nawala. Samantala, sa wakas ay nakatagpo sina Rias at Asia kay Razor. Pero sa kasamaang palad, inaasahan na siya nito. Inambush din si Issei ng kapatid ni Razor at ng iba pang chicks ni Razor at sabay-sabay silang umatake sa kanya. Tinawag siyang tanga dahil hinayaan niyang ang kanyang cultured mind ang magdikta sa kanyang teknik. Habang patuloy silang umaatake sa kanya, biglang naglunsad si Razor ng sorpresa laban kay Rias na nagpasigaw kay Issei sa kanya. Pero sumagot siya na okay lang siya at dapat siyang tumuon sa pagkatalo sa kanyang mga kalaban. Sumunod siya at patuloy na ipinagtanggol ang sarili mula sa isa sa mga chicks na umaatake sa kanya. Sa proseso, inactivate niya ang kanyang boosted gears sa Ultra Mode at nakita niyang nag-upgrade ito. Nang humanga siya sa kanyang nakita, tinawag niya si Kiba para ilabas ang kanyang sariling sacred gear. At agad namang sumunod si Kiba, na nagdulot ng koneksyon ng espada ni Kiba sa kanyang boosted gear. Dahil dito, nag-produce ang gear ni Issei ng maraming espada na nagsimulang alisin ang natitirang mga chicks ni Razor. Excited, nagdiwang siya ngunit nakita niyang na-eliminate na si Akano. Habang sinusubukan pang iproseso kung paano ito nangyari, bigla niyang nakita na na-eliminate din si Kiba at nalaman niyang gawa ito ni Yuba Luna. Samantala, galit na nag-cast ng spell si Rias bilang ganti sa pagkatalo ng kanyang mga kasama. Pero nakaligtas si Rias sa atake at binalaan siya na mag-ingat. Habang nangyayari ito, mabilis na ipinaalam ni Yuba Luna kay Rias' sister na kinailangan niyang gumamit ng Phoenix Tears para alisin ang mga kasama ni Rias. Si Issei, na nakikinig sa usapan, ay nagsabing nag-cheat sila. Pero ipinaliwanag ng kapatid ni Razor na may batas na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ito ng 2 beses sa laro at nagyabang na tanging ang kanyang pamilya ang makagawa ng item. Nang marinig ito, nagmadali si Yise sa rooftop para tulungan si Rias at Asia. Pero sumama rin si Yuba Luna kay Razor at humingi ng pahintulot na talunin sila. Naiinis, naglunsad si Rias ng maraming atake kay Razor. Pero gaya ng dati, wala itong epekto sa kanya at pinayuhan siya na mag-resign na. Pero tumanggi pa rin siya, kaya't sinabi ni Razor kay Yuba Luna na ipagpatuloy ang plano. Samantala, pinapagaling ni Asia ang sugat na natamo ni Yubel sa laban at nagpasalamat siya. Mabilis na ininterrupt ni Yuba Luna ang kanilang bonding moment para mag-cast ng spell kay Asia, pero pinrotektahan siya ni Issei habang mabilis na nagmadali si Rias para tingnan kung okay siya at nakita niyang nahimatay lang ito. Bagaman hindi nagtagumpay ang pag-aalis kay Asia, natuwa si Razor na nahimatay ito at hindi na makakapagpagaling kay Rias at Issei. Nagmadali si Issei patungo kay Razor pero nadapa siya sa gitna ng daan. Nagsimula siyang dumugo dahil sa sobrang paggamit ng kanyang boosted gear. Nakita ito ni Rias at naiinis siya, kaya't patuloy siyang nag-atake kay Razor pero patuloy lang si Razor sa pag-regenerate. Determinado na protektahan si Rias at Asia, mahina nang tumayo si Issei para ipagpatuloy ang laban. Pero nagalit si Razor at nagpatuloy na tapusin siya. Mabilis na tumakbo si Rias para pigilan si Razor na tapusin si Issei. At sinabi kay Razor na tatanggapin na niya ang pagkatalo, na labis na nagulat kay Issei. Kinabukasan ng gabi, nagising si Issei mula sa isang kakaibang panaginip kung saan biglang sinabi ng isang dragon na siya ay nasa kanyang kaliwang braso. Nang sandaling iyon, bumisita sa kanya si Grayfia at kinumpirma na nanalo si Riazur sa laro. Ngunit tumanggi siyang maniwala na sumuko si Riaz at ipinaalam sa kanya ni Grayfia na dahil ito ay nasa bingit ng pag-eliminate sa kanya. Dahil hindi na niya matandaan kung ano ang nangyari, sinimulan niyang mag-isip ng mabuti upang balikan ang mga pangyayari. Pero ang tanging naaalala niya ay si Riaz na umiiyak. Pinupuri siya sa kanyang pagsisikap. Nagsimula siyang umiyak dahil sa tingin niya ay kasalanan niya ang pagpapakita ng kayabangan bago magtanong tungkol sa iba. Sumagot siya na si Asia ang namamahala sa pag-aalaga sa kanya, pero ang iba ay mga attendant ni Riaz para sa kanyang engagement party kay Razor. Marinig ito, naalala niya ang sinabi ni Riaz na gusto niyang magpakasal sa isang tao na tunay na nagmamahal sa kanya, at agad siyang nakaramdam ng sama ng loob sa kanyang pagkakabigo. Pinapaalala sa kanya ni Grayfia na sumusunod lang si Riaz sa desisyon ng kanyang pamilya, kaya't dapat na niyang itigil ang main character syndrome. Gayunpaman, naniniwala siyang pinipilit si Riaz na magpakasal sa isang tao na hindi niya gusto, at ang katotohanan na isang bastardo tulad ni Razor, ang kanyang mapapangasawa, ay nagalit sa kanya. Nakita ang kanyang ugali, pinuri siya ni Grafia sa palagi ang pagpapakita ng kanyang damdamin, at ibinigay sa kanya ang isang card na ibinigay ng kanyang asawa na maaari niyang gamitin para mag-teleport sa engagement party. Akala niyang magiging attendant siya, tumanggi siya.
Pero nang malaman na gusto ng kapatid ni Rias na salakayin ng party at ibalik si Rias, pumayag siya. Pagkaalis ni Grafia, pumasok si Asia sa kwarto at nang makita ang malusog na Ace, nagmadali siyang yakapin siya dahil akala niyang mamamatay ito. Sinabi niya na kukunin niya si Rias, pero nagmamakaawa si Asia na isama siya. Pero siniguro niya sa kanya na hindi siya kailangang mag-alala at nangako siyang babalik kasama si Rias. Samantala, naghahanda si Rias para sa kanyang engagement party. Nagtataka kung bakit kailangan niyang magbihis na parang ikakasal. Sumagot si Razor na ito ang perpektong damit para ipakita sa Devil World ang matibay na ugnayan ng kanilang pamilya. Sinabi rin niya na ang aktwal na damit pangkasal niya ay parang galing sa Met Gala bago siya umalis. Pagkaalis niya, nagmura si Rias dahil sa masamang panlasa nito sa damit bago naisip kung paano muntik nang mawala si Issei sa laro at kung paano niya sinisi ang sarili sa halos pagkawala nito. Sa meantime, puno ang bulwagan ng mga mahahalagang tao mula sa malayo at nagmamayabang ang kapatid tungkol sa pagkapanalo ng kanyang nakatatandang kapatid ng isang bride sa raiding game. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Razor ang kanyang sarili upang opisyal na batiin ang mga bisita sa kanyang engagement party. Tinawag niya si Rias upang ipakita sa mga bisita bilang kanyang fiancé. Nang biglang pumasok si Issei at ginambala ang party. Ang hangal na lalaki ay nagmamalaki na ang V-card ni Rias ay sa kanya at biglang inutusan ni Rias ang kanyang mga gwardiya na kunin siya. Nang makita ito, nagmadaling tumakbo sina Akano, Koneko, at Kiba upang tulungan ang kanilang kaibigang si Issei. Nagpasalamat si Issei sa kanilang tulong. At habang sinusubukan pang intindihin ni Razor ang nangyayari, biglang nagpakilala si Sir Zek, ang nakatatandang kapatid ni Rias at isa sa mga Satan, at pinuri si Razor sa paggawa ng rating game na kawili-wiling panoorin kahit na ang pagkapanalo laban sa kanyang walang karanasang kapatid ay medyo mahirap. Sinabi rin niya na gusto niyang maging magarbo ang engagement party ng kanyang nakababatang kapatid, kaya't nagbigay siya ng imbitasyon kay Issei dahil gusto niyang makita ang kapangyarihan ng dragon na taglay nito. Pagkatapos, hinamon niya si Razor at Issei na maglaban. Nangako si Razor na susunugin si Issei bago siya mag-asawa. Pero humiling lang si Issei ng si Rias kapalit ng panalo sa laban. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laban. At upang ipakita na seryoso siya, ginamit ni Issei ang tulong ng dragon sa kanyang kaliwang braso upang mag-transform sa low-budget Iron Man bago gumamit ng bawal na magic move upang atakihin si Razor. Pero nakaligtas si Razor sa atake. Nagulat sa kanyang lakas at bilis. Nagtataka si Razor kung ano ang ginawa ng bata at nagpatuloy na sunugin siya na nagdulot ng banggaan nilang dalawa. Habang nahuhulog siya sa lupa, napagtanto ni Issei na magaling talagang makipaglaban si Razor dahil tiyak na naluto na siya kung wala ang armor. Nagpatuloy ang laban hanggang biglang sumuka si Razor ng dugo dahil tinamaan siya ni Issei gamit ang krus na hiniram niya mula kay Asia habang masyadong abala si Razor sa pakikipaglaban. Nang makita niyang hindi siya naapektuhan ng krus, kinumpirma ni Razor na tiyak na pinalitan niya ang kanyang braso ng dragon. Nagpatuloy si Issei upang ilunsad ang huling atake, pero biglang nawala ang kanyang armor sa kalagitnaan dahil naubusan siya ng oras para gamitin ito. Tinanong niya ang dragon na nagbigay sa kanya ng armor kung ano ang gusto nito kapalit ng armor, pero sinabi ng dragon na masyado siyang mahina upang taglayin ito. Sa kabutihang palad, nailipat na ng dragon ang ilang kapangyarihan sa kanyang boosted gear. At habang siya ay nakikipaglaban, biglang hinawakan siya ni Razor at nangakong ipapatulog siya magpakailanman. Binuksan ni Issei ang banal na tubig na dala niya at ibinuhos ito sa kanya bilang depensa na nagdulot ng agarang pagluluto ng ulo ni Razor. Gamit ang lahat ng teknik na itinuro sa kanya ng kanyang mga kaibigan, tinuntok ni Issei si Razor sa tiyan at biglang bumagsak si Razor sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago makapagbigay si Issei ng huling suntok, hinarang siya ng kapatid ni Razor. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ng gumuho ang lugar ng torneo na nagdulot kay Issei na mawala ng balanse. Agad na nahuli ni Rias si Issei bago pa siya maluto at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya. Matapos ang laban, umalis si Issei kasama si Rias sa isang griffin at sa daan. Tinawag siyang tanga ni Rias dahil nawala ang kanyang braso dahil sa kanya. Pero masaya siya na nakuha siya muli at nangako siyang iligtas siya tuwing siya ay nasa panganib. Agad siyang hinalikan ni Rias bilang tugon na labis na nagulat sa kanya. Kung napanood mo ang recap ng anime na ito at umabot ka sa dulo, ipaalam mo sa mga komento kung sino ang paborito mong piliin sa grupo ni Rias. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga recap na katulad nito. Kapayapaan!